Paano mo makukuha ang iyong pinapanalangin? May sikreto ba para makuha mo yung iyong pinagdarasal? Di ba, palagi naman tayong nagdarasal Palagi tayong nananalangin. Pero bakit ba minsan sa buhay, yung ating pinagdarasal, hindi binibigay sa atin ng Diyos? Meron bang sikreto sa tamang pagdarasal? O baka naman merong kulang sa ating pananalangin? Balikan po natin itong ating nabasang ebanghelyo. At makakakita po tayo dito, 3 sangkap o sikreto para makuha natin yung ating dinarasal o yung ating hinihingi sa Diyos. Anong sabi ni Jesus? Una, humingi ka. Ask. Pangalawa, ask in my name. Humingi kayo sa pamamagitan ng aking pangalan. At pangatlo, ibibigay sa inyo kung ito ay makakapagpuno, makakapagkumpleto ng inyong tuwa at saya. Yan yung 3 elemento o sikreto na dapat nandoon sa ating dasal o panalangin. Una, itanong natin sa ating sarili, ako ba ay humihingi sa Diyos? Sabi po ni Padre Pio, prayer is the key to the heart of God. Ang dasal ay ang susi para mabuksan mo ang puso ng Diyos. Ganda po, no? Bakit minsan meron tao, hindi siya humihingi, nag-e-expect lang siya, hindi siya nagdarasal? Sino itong mga taong ito? Sino yung mga taong nabubuhay sa kasalanan? Pag ikaw ay nagkakasala, pag ikaw ay may kasalanan, pag masama ang iyong puso, hindi ka magdarasal, hindi ka lalapit sa Diyos. Pag tayo po ay nagkakasala, isipin nyo, nawawala natin yung susi sa puso ng Diyos. Kaya nga, ang mga nagkakasala, hindi mabibigyan dahil hindi naman sila humihiling, hindi naman sila nagdarasal. Kung gusto mong mabigyan sa iyong pagdarasal, sa iyong hinihiling, anong kailangan mong gawin? Kailangan mong magpakumbaba, kailangan mong magsisi, kailangan mong iwanan ang kasalanan. In order for you to receive what you are praying for, you must be in a good disposition. You must be contrite. You must try to live a holy way of life. Nakakapagdasal lang tayo at nakakahingi tayo sa Diyos kung tayo ay nagpapakumbaba, umalis sa ating pagkakasala. Pangalawa, kung tayo ay magdarasal, kailangan magdasal tayo sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus. Sabi niya, ask in my name, and the Father will give you whatever you ask. Pag tayo ba'y nagdarasal, sinasama ba natin ang pangalan ni Jesus, yung pangalan ng ating Panginoon? Bakit napakahalaga, napaka-importante nito? Kasi tandaan niyo po, the name of Jesus is powerful. Ito daw po yung pangalan na kung saan lahat ng mga tao ay dapat lumuhod. The name in which every knee should bend. Yan yung paniniwala ng mga Hudyo. Pag sinabi yung pangalan ng tao, ito'y nagdadala ng presensya. Napakahalaga ng pangalan dahil meron itong kapangyarihan. Kaya nga po, when we use the name of Jesus, remember this, it purifies and clarifies our prayer. Pag ginagamit mo yung pangalan ni Jesus, nililinis niya, ginagawa niyang puro, itinutuwid, itinatama niya yung iyong dinarasal. Halimbawa na lang po, sa tingin niyo po ba, ipagkakaloob ng Diyos yung panalangin kung ganito nananalangin yung tao? Lord, sana po hindi ako mahuli ng aking asawa na ng bababae. In Jesus' name, sabi niya. Sa tingin niyo po ba sasagutin ng Diyos yung ganitong panalangin? In Jesus' name, sana hindi ako makulong sa pagnanakaw ko dito sa opisina sa aking trabaho. Isipin niyo po yun. Di ba? Pag ginagamit mo yung salita ng Diyos, tapos sinasama mo dun sa iyong kagustuhan, nagiging malinaw sa iyo ang kagustuhan ng Diyos. Nagiging malinaw sa iyo kung tama ba o mali yung iyong hinihiling. Amen? In Jesus' name, Lord, pagalingin mo ako. How does that feel? Tama, mali. In Jesus' name, naniniwala ako, Lord, sana mabayaran ko yung aking mga utang.
Tama o mali? How does that feel? In Jesus' name, Lord, sana patayin mo itong aking kinaiinisan, itong aking kaaway. Tama o mali? Nararamdaman mo? Mali. Di po ba? Anong ginagawa ng pangalan ni Jesus pag sinasama natin dun sa ating panalangin? Nililinis yung ating panalangin, itinatama yung ating kahilingan, itinutuwid yung ating kagustuhan sa kagustuhan ng Diyos. Why are you not able to receive what you are praying? Maybe because you have the wrong motive. Maybe because it is not really the will of God for you. Kaya nga po, huwag mong kalimutan isama yung makapangyarihan na pangalan ni Jesus dyan sa iyong panalangin. Dahil gagawing malinaw ng Diyos sa iyo, ano ba yung tama na dapat ipagdasal mo sa iyong buhay. Pangatlo at kahuli-hulihan, pag tayo ay nagdarasal, dapat unawain din natin, hanapin din natin kung ano ba yung makakapagpuno ng ating tuwa. Ano yung makakakumpleto sa ating saya. Dahil ang gusto ng Diyos sa atin ay yung hindi lang panandali ang tuwa at saya. Gusto niya tuwa na nagtatagal. Sabi niya, whatever you ask, you shall receive so that your joy will be full. That is the will of God for us in our life. To have a life full of joy and happiness. Not only temporary joy. Hindi panandaliang tuwa. Dahil ang panandaliang tuwa, ang nagbibigay dyan ay ang masama, ang demonyo. For the Lord, God wants us to be happy forever. Kaya nga, pag tayo ay nagdarasal, sabi natin, Lord, sana po ako ay maging milyonaryo in Jesus' name. Talaga bang pera ang gusto mo? O baka ang gusto mo lang peace of mind? Talaga bang pera lang ang gusto mo? O baka ang kailangan mo lang yung wala kang sakit na nararamdaman sa iyong pangangatawa? We could pray, Lord, sana po magkaroon ako ng magandang bahay, magandang sasakyan, magandang trabaho. In Jesus' name, there's nothing wrong about that. Pero baka ang talagang kailangan mo ay yung may minamahal ka at minamahal ka. Baka ang tunay na makakapagpuno sa iyong buhay ay yung nagmamahalan kayo ng iyong asawa, ng iyong pamilya. What the Lord gives us is fullness of joy. What the Lord provides for us are things, experiences that makes our joy complete. Anong iyong panalangin? Keep on praying. Keep on trusting the Lord. And remember, whatever you receive, that is the most good for you.